ang aksidente sa kalsada. Walang pinipiling oras o lugar. Pero paano kung sa ilang pagkakataon, kapabayaan mismo ng mga nagmamaneho at ang hindi pagsunod sa batas trapiko ang magpapahamak sa iyo? Ang isang grupo ng kabataang ito, ginawang mala racetrack ang kalsada sa Pampanga. Ni-record pa nila kung paano nila pinaharurot ang kanilang sasakyan. Mabigat tayo, guys. Pero ilang sandali pa, bigla itong sumalpok sa poste. Total wreck ang kanilang sinasakyang SUV. Ang mga kabataang sakay ng SUV, natuklasang nakainom pala. Sa Skyway naman, isang delivery van ang makikitang kinukumpuni ng mga lalaki matapos masiraan sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa, isang truck ang bigla na lang sumalpok sa kanilang likuran. Ang isang lalaki tumalsik pa sa likuran ng van dahil sa lakas ng pagkakabangga. Nagawa pang dalhin ang biktima sa ospital, pero agad din siyang binawian ng buhay. Umabot na sa mahigit 31,500 ang kaso ng reckless driving sa bansa noong 2023. Ano ang ginagawa ng pamahalaan para maiwasan ang mga ganitong uri ng aksidente? Sa malalim na bangin, itinatapon ang toneto-neladang gulay sa Benguet at Ifugao. Ang ilang magsasaka naman napilitan ng ibenta kahit palugi ang inaning mga gulay. Ang dahilan, hindi na raw nila ito maibenta sa tamang presyo. Baha rin daw kasi ang murang imported na gulay sa merkado. Ang problema, mura na nga. Ang ibang gulay natuklasang smuggled pa o illegal na nakapasok sa bansa. Tulad na lang ng nasabat ng mga otoridad sa ilang warehouse sa Maynila kamakailan. Paano mapoprotektahan ang mga maliliit na magsasaka laban sa mga hamong ito? Sa video na ito, nakuha madaling araw noong January 6. Makikita kung paano pinapaharurot ng isang grupo ng kabataan ang sinasakyan nilang SUV sa Pampanga. Mabigat tayo, guys. Kitang-kita rin na ilang beses silang nag-overtake sa mga kasabay nilang sasakyan sa gitna ng National Highway sa Guagua, Pampanga. Pero nang subukan nilang mag-overtake sa isang trailer truck, dito na nawala ng kontrol ang driver at biglang sumalpok sa isang poste ng kuryente. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, natumba ang poste ng kuryente at halos mahulog sa bangin ang SUV. Ilang araw matapos ang insidente, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang pinangyarihan ng aksidente. Bakas pa ang mga durog na simento at ang nagkalat na kable ng kuryente mula sa natumbang poste. Sa magkabilang dulo ng tulay, may paalala sa mga motorista na magmaneho ng dahan-dahan. Pero sabi ng barangay, lagi daw yung ipinagsasawalang bahala ng mga motorista. Dito nga pala nangyari yung aksidente. Ito, inayos na nga ang barrier, pero nung mangyari ang aksidente, nasira ito dahil tumama rito yung SUV. Mula rito, bumagsak yung SUV, napunta sa ibaba, at doon, sumalpok sa poste. Ang mga opisyal ng barangay San Jose sa Guagua ang unang rumesponde sa insidente. Kwento nila, dahil sa tindi ng tinamon ng sasakyan, inakala nilang wala nang makakaligtas sa mga sakay nito. Pero laking gulat na lang daw nila nang may marinig silang sumisigaw mula sa ilalim ng sasakyan. Sa CCTV video, makikitang isa-isang lumalabas ang 5 sakay ng SUV. Ang isang babae na malubha ang tinamong sugat
isinakay sa ambulansya. Nung nakita ho namin, yung babae sumisigaw na, yung paa hindi makatayo. Doon sa may damuhan na siya. Kasi pag dos-dos nung sasakyan nila, nakapag-ganon na eh. Binuksan yung pinto, siguro nandun na sila sa damuhan. Tumawag na ako ng ambulansya, nagtatawag na ako ng rescue dyan. Lahat po sila nasaktan, kaya lang may isang grabe lang na naputulan ng buto sa binti eh. Sa investigasyon ng Guagua Police, malinaw na overspeeding ang isa sa mga nalabag ng driver ng SUV. Gaano po kabilis yung takbo nila? Titignan mo yung sa video, no? Ang takbo nila mga 100 to 110 na kilometer per hour. May katulin pala. Matulin po sila. Kaya ganun ang nangyari eh. Lumabas din sa kanilang investigasyon na nakainom pala ang driver pati ang 5 pa niyang pasahero. Yan po ba yung mga taga rito? Hindi po. Dayo lang po sila. Galing nga sila sa isang inuman. Sinubukan naming puntahan ang bahay ng driver ng SUV para makuhanan sila ng panig. Pinapasok kami ng nagpakilalang tiyahin ng lalaki. Dito po ba nakatira si driver? Wala po. Wala po siya. Ay, hindi na po muna siya umuwi dito. Hindi wala po ng aksidente. Sinubukan din naming hanapin ang isa pang pasahero ng SUV sa tulong ng barangay. Hindi sumasagot. Tinext ko rin siya. Pero hindi rin nag-reply. Paalala ng pulisya, hindi ibig sabihin na walang nadamay sa insidente ay hindi sila mananagot sa batas. Posible silang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Ikinonsulta rin namin sa Land Transportation Office o LTO ang insidenteng ito. The manner in which he was driving, palabas-pasok sa traffic siya eh. Doon pa lang may issue ng recklessness already. No? Kung nakainom siya, ibang usapan na naman yon, diba? We have an anti-drunkenness law na mas matindi ang mga multa at penalty sa bagay na yan. Pero sa ilang pagkakataon, buhay ang kapalit ng kapabayaan ng ilang driver. Sa Skyway sa Santa Mesa, Maynila, isang delivery van ang makikitang kinukumpuni matapos masiraan sa gitna ng Skyway. Ang mga sakay na pahinante, naglagay pa ng early warning device sa gilid ng kalsada. Kaya isang enforcer ang lumapit para tulungan sana sila. Pero ilang sandali pa, isang truck ang biglang sumalpok sa nasiraang delivery van. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nagawang makaiwas pa ng pahinanteng nasa likod ng van. Ang biktima, kinilalang si Jeffrey Rodriguez, Lambuhon, 29 na taong gulang. Naisugod pa raw sa ospital si Jeffrey. Pero agad din siyang binawian ng buhay. September 5. Nagtawag yung auntie niya, si Jeffrey daw doon na sa hospital na disgrasya. Parang wala na kong malay. Kwento pa ng kapatid ni Jeffrey, nasa Mindanao sila nung mangyari ang insidente, kaya hindi na nila naabutang buhay ang kapatid. Siyempre po, sobrang sakit po kasi hindi na po kasi kami nagkikita nung time na yun eh. Ilang taon na din po siya kasi dito sa Manila. Hindi na po kami nagkikita noon. Kaya sobrang sakit po nung nakita ko po yung kapatid ko na nakaika na po walang malay. Sa investigasyon ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG, yung location po kasi noon is kurbada. Parang blind spot po siya na lugar kasi bigla pong palikot. Then may stalled vehicle po doon, no, na hindi napansin ng driver nga po kasi nga po blind spot po siya. sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide with multiple physical injuries and damage to property ang suspect. Dahil nga po ma'am sa may namatay po na tao, kaya po ang kinaso namin is homicide po. Pero nakalaya ang suspect matapos makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Ang problema, hindi raw tumupad sa usapan ng suspect sa hinihinging danyos ng pamilya ni Jeffrey.
Yung pinangako po nila sa amin na yung hinihingi po namin is 500,000. Magpauna sila ng bayad is 200 para po may burol po namin yung kapatid ko. Hanggang ngayon po, hindi pa po nila naibayad Yun po yung hinihingi po namin na sana maibigay po nila para po makauwi na po kami sa Mindanao. Dito lang Martes, naganap ang ika-4 na hearing sa isinampang kaso ng pamilya ni Jeffrey laban sa sospek. Napag-usapan rin daw nila ang tungkol sa ipinangakong bayad ng sospek. Parang malayo pa din po sa katotohanan kasi nagantay pa sila ng decision ng company nila. So hindi pa po talagang sure na maibigay yan. Kasi ilang beses na din po yun sila nangako na ibigay, wala. Inaasahan daw sana nila ang perang ibabayad ng sospek para sa naulilang pamilya ni Jeffrey na naiwan sa Bicol. Siyempre, kumikirot yun sa puso ko kay wala ng anak, hindi na ako siya makita. Tapos mayroon pa siyang anak 2, ma'am, na wala na ipangbili daw ng gatas. Sinubukan din naming kunan ng panayam ang sospek pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Ayon sa LTO, i-revoke din o babawiin ang lisensya ng driver ng truck. Hindi siya makakapagmaneho, wala siyang lisensya. Diba? Basta may injury or death, automatic yan. Sa datos na inilabas ng MMDA nito lang third quarter ng 2023, umabot sa halos 45,000 ang road crash incident sa Metro Manila. 70% dito, umahigit 31,500 cases dahil sa reckless driving. Ang problema namin, napakalaki ng Metro Manila. Hindi po namin kayang bantayan lahat ng karsada. That's why we're investing heavily sa technology. Ikinababahala raw ng LTO ang patuloy na pagtaas ng bilang ng aksidente sa kalsada. Kaya mas naghigpit daw sila sa pagkuha pa lang ng lisensya. Sa bagong patakaran ng LTO, kinakailangang sumailalim muna sa theoretical driving course mula sa kanilang mga accredited driving school ang sinumang bagong aplikante o kukuha ng student driver's permit. Kasama dyan yung aming theoretical driving test. No? Kasi 10 years na yung lisensya Kailangan, like any profession, di ba? Kailangan meron refresher course. Napaka-importante na meron tayong balanse when it comes to any regulation. No? Kasama na dito ang pagbibigay ng driver's license. Kailangan mahigpit, ngunit hindi unreasonable to make it difficult at costly to access yung driving. Napaka-importante no, na pwede lang mag-drive ay yung mga kayang magmaneho, marunong magmaneho at alam kung ano yung mga rules and regulations in terms of driving. Tandaan na driving is a privilege, not a right. Kaya importanteng magsimula sa atin ang disiplina sa kalsada. Pero tungkulin pa rin ng pamahalaan na masigurong mga karapat-dapat lang ang mabigyan ng lisensya para makapagmaneho sa daan. Ako si Jun Van Racion at ito ang Reporter's Note. Sa isang bangin sa Tinok, Ifugao, napilitang itapon ng ilang magsasaka ang isang truck ng repolyo na inani nila. Nabulok na rin kasi ang mga ito dahil hindi nila maibenta sa presyong kikita sila. Masyado raw mura ang kuha sa kanila ng mga trader. Ganito po yung itsura nila pag over po na hindi sila na-harvest sa farm. Nasa 6 na tonelada ng repolyo rin ang itinambak sa Benguet. Hindi raw nabili ang mga repolyo sa mga palengke kaya itinapon na lang. Nasa 200,000 kilo ng kamatis naman ang itinapon ng mga magsasaka matapos mabulok dahil pa rin sa paluging presyo na alok sa kanila. Ang ganitong pangyayari ang ikinakatakot ng magsasakang si Brenson Mangsi mula sa Mountain Province. Walang sariling lupa at nakikisaka lang si Brenson. Ang puhunan sa pagtatanim ng mga gulay, iniuutang pa niya mula sa mga trader. Ito na hindi pwede dahil yun pumasok na yung itim. Dahil pagpapasok ang itim na ito, medyo mapait na. Kaya kailangan alisin ko lahat yung alisin ko yung yun. Kaya naman, ganun na lang kaimportante sa kanya na kumita. Ang problema, maliban sa kahati ni Brenson ang may-ari ng lupa sa kikitain mula sa mga aanihin, hamon din na mababa ngayon ang presyo ng mga gulay. Ang problema namin dito sa gulay, kaya hindi namin ma-harvest ito dahil
wala kaming pambayad doon sa krudo na gagamitin namin. Kaya lahat ng mga gulay, maraming naka-stock at maraming nasisira. Hintay namin ng kung tataas pa. Kagaya ngayon na 2 pesos ang repolyo. Hindi nalugi na yung ginamit namin. Wala pa kaming bibigay sa may-ari, nakautang na ako. Saan kami kukuha sa panggastos ng araw-araw? Mabuti na lang at may isang non-government organization o NGO na bumili sa kanilang mga ani. Nung araw na yon, inani na ni na Brenson at mga kasamang magsasaka ang mga Chinese cabbage at repolyo. Kung ang ibang trader 2 pesos kada kilo ang kuha sa repolyo nila, ang NGO binili ito ng 12 pesos kada kilo. Kaya magkakapuhunan sila para sa susunod na taniman. Mula Mountain Province, ibiyabiyahe ang mga gulay pababa sa Maynila. Sa garahe ng NGO ng eCare Foundation sa Quezon City, ibinaba ang sako-sakong mga repolyo at Chinese cabbage. Nang magliwanag, isa-isa nang dumating ang mga mamimili ng gulay. Every time na may darating, bumibili ako. Farmer din kasi ako eh. I know what are the expenses in planting this one, effort, pamasahe, pag-transport. Kulang pa yan yung 20 pesos na yan sa puhunan nila. Tag-20 lang yung kilo. Kung sa palengke pa, nasa 50 to 42 pataas to yung kilo. 7 tonelada yung dumating kaninang umaga. So nabili nila ito mula sa mga farmer ng 12 pesos kada kilo, ibinebenta dito ng 20 pesos kada kilo. Sa 12 pesos kada kilo, ang pagkakasabi sa atin nabawi na ng farmer yung kanyang puhunan at makakapagtanim uli siya sa susunod na taniman. Kung meron man daw na kita na makukuha mula sa pagbebenta nila dito ng mga gulay, ibinabalik din nila dun sa mga magsasaka. Bakit ninyo nasimulan? May tumawag sa amin. Aglahan nyo yung sakyan ng vegetables. Pamigay nyo dun sa mga tao sa Manila. Simbahan natin. Otherwise, itatapon na lang. Oo, sabi namin, tomorrow, our truck will go there. Isa pang ipinagtataka ng grupo na kahit murang binibili sa mga magsasaka ang gulay, bakit mataas ang presyo ng mga ito pagdating sa merkado? Ibig sabihin, despite the promises na pagbutihin yung supply chain, malaking problema pa rin yung supply chain. Yes. Kaya lugi pa rin itong dulo na to, may kumikita sa gitna, mataas sa dulo. Yes. Ilang beses na nating ginawa ang storya tungkol sa oversupply ng mga gulay na umaabot na sa punto na kailangang itapon ito dahil sobrang bagsak presyo ang mga ito. Ang laging ipinapangako ng Department of Agriculture ay dagdag na infrastruktura tulad ng cold storage facilities. Sa datos ng Department of Agriculture o DA, merong 268 na cold storage facilities sa buong bansa. Aminado sila na isa sa mga problema ang kakulangan ng mga pasilidad. Wala tayong masyadong cold storage para pagdalhan kung sakaling na-experience natin na maganda at marami yung ating production. Bukod dun sa cold storages, of course, yung distribution and logistics, paano makarating ito sa ating merkado. Pero para sa League of Associations at the La Trinidad Vegetable Trading Areas, hindi lang ang pagkakaroon ng cold storage facility ang sagot sa problema. Sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center halimbawa, may 10 unit ng cold storage pero hindi naman daw ito nagagamit. Kailangan daw kasing magbayad ng 220 pesos kada araw ang mga gagamit na magsasaka. Ang mas gusto po namin sana na i-provide na lang ay yung semi-processing facilities, yung may cutter, may dryer. We have to improve more on the mechanization. Paliwanag pa ng grupo ng vegetable traders, walang oversupply ng mga gulay sa kanila. Ang problema, lumiliit ang dating mataas na demand sa kanila. Noong December, hindi po nagdoble yung purchase or yung demand ng mga buyer. Umakyat lang siya ng 30 to 40%. Sana napunta yung 60-70%. So yun po yung mga hindi nabili. Susunod ang
ang mas malaking problema. Ang ibang gulay na imported, smuggled pala o walang buwis na binabayaran ang mga nag-aangkat sa mga ito. Isa sa itinuturong dahilan ng pagliit ng demand sa kanila, ang pagbaha ng imported vegetables sa merkado. Pero ang mas malaking problema, ang ibang gulay na imported, smuggled pala o walang buwis na binabayaran ang mga nag-aangkat sa mga ito. Nito lang nakaraang linggo, 3 bodega sa Binondo, Maynila ang sinalakay ng National Bureau of Investigation Anti-Organized and Transnational Crime Division. Kahon-kahong mga gulay tulad ng broccoli ang inabutan sa mga warehouse. Mukhang mga smuggled talaga kasi yung mga boxes na pinaglagyan, may mga Chinese characters pa eh. Nitong nakaraang taon, 70 kaso na may kinalaman sa agricultural smuggling ang naisampa sa Department of Justice o DOJ. Ang mas nakababahala, 56 sa mga ito ang itinuturing na large-scale smuggling. Nagpadala kami ng sulat at mensahe sa Bureau of Customs pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang tugon. Pagsisiguro ng DA, nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Customs para mapigilan ang smuggling ng mga gulay. Actually, meron nang naaresto at ngayon ay nakakulong na big time smugglers ng onion sa huling report po sa atin. Tututukan talaga natin to hanggang ma-file natin yung kaso at mapakonvict natin itong mga to. Kasi nga, naawa din tayo sa mga farmers. At isa pa, delikado din itong mga gulay na to kasi nung ipinasok ito, hindi naman ito dineclare ng tama. Sanga-sanga ang problemang kinakaharap ng ating mga magsasaka. Mula sa kawalan ng lupa, kakulangan ng pasilidad, hindi patas na bili sa kanila, dumagdag pa ang lumalalang problema ng smuggling. Kaya ang pinagpapaguran nilang mga tanim, nauuwi lang sa basura. Kaya doon nga ako humihingi sa ating gobyerno na kung pwede hanapan ng solusyon naman. Ganitong sitwasyon na bababa ang gulay, wala na. Parang wala silang magagawa. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.